na ipoprocess niya ng kanyang opisina yung kanilang visa papuntang abroad, particularly sa Canada. Pinangakuhan ka na siyang bahala sa visa mo papuntang Canada bilang estudyante, student visa. Ma-approvean ka kaagad. Ang nangyari, marami na nakapagbigay ng pera by the hundreds of thousands, meron pang milyones. Pagdating ng oras, wala naman pala. Credit to Senator Raffy Tulfo sa video clip na yan na makikita nyo sa kanyang YouTube channel. So guys, topic natin ngayon ang mga paalala, mga babala para sa mga interesadong pumunta sa Canada as international student. Ano ba yung mga dapat nyong tandaan para hindi kayo maging biktima ng scam? At gusto rin nyo bang malaman kung ano pang mga detalles ng video na yan ni Senator Tulfo? So stay tuned guys and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back guys! Sa ating Menchie po ito, sa ating Menchie's Philcan Live. Sa channel natin, nag-aatid po tayo ng iba't ibang kaalaman tungkol sa Canada. Hindi po ako isang expert sa immigration, ako po isa lamang ordinaryong Filipino-Canadian. Kung interesado kayo sa ganitong mga topic guys, you can subscribe to my channel, share my video sa mga friends ninyo, you can follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Live, and you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Hello kay Bong Manubag, Joya Scarcueva, Richelle Dumalag, Alma Napoles Likin, kay Nani Emmy, kay Joan Canlas, Andy Lauron, Chevy Dalanado, Lizelle Belenson, Imelda Lial, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating YouTube channel na Menchie's Philcan Live. So guys, let's go to our topic na. Yun pong video na nakuha natin, nasagap natin mula kay Senator Tulfo sa kanyang YouTube channel ay isa pong pruweba na mayroong mga nagiging biktima ng pagsisamantala sa mga gustong pumunta sa Canada sa iba't ibang mga pathway. And this particular pathway po ay yung international student o yung study permit. Sa ngayon sa ating nasagap na impormasyon doon sa video, ito po ay nag-recruit sila sa Hong Kong at nagre-recruit din po sa Pilipinas. At nangako sila ng pagpunta sa Canada ng buwan ng February of this year, 2023. So, ibig sabihin, before that, nagkaroon na po ng mga pagre-recruit at mga bayaran ng malaking halaga itong taong responsable dito. Na hindi ko na po pinangalanan sa ating video. Kayo na po ang bahalang alamin kung kayo interesado. Pero sa petsang binigay, walang nakaalis, walang nakapunta sa Canada. Anyway, ito po isa lang sa mga nagaganap ngayon guys. Marami pang iba dyan ang mga nagaganap na mga insidente. Pero ito ay syempre naging popular kasi well-published ni Senator Tulfo. Paglilinaw ko lang po, wala pa akong kaugnayan kay Senator Tulfo, wala rin po akong kaugnayan sa sino mang mga karakter na nandito po sa video. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung clip para rin sa inyong awareness. And so guys, ito, panoorin niyo po ang counting clip tungkol sa nasabing video. Ang siningil sa kanila, 18,731 or 132,000 pesos. Ito po ay nangyari noong February 19, 2023. At ang pangako ay bibigyan sila ng student visa in 3 months time. Papuntang Canada po. 3 months time. 1 million ang papautang sa kanila. Kasi alam naman natin na hindi pwedeng maging estudyante ang kahit sino sa abroad kung walang pera. At least 1 million ang kailangan. At alam ng mga OFWs natin yan. Kaya lang sila napapayag dahil ang pangako ay papautangan sila ng 1 million no interest. Medyo nakakaduda po. Yung 1 million parang show up money po yun. Papakita. Yun, show money po. Pinapangakuhan po ng student visa papuntang Canada. At pagdating ng Canada, mabibigyan trabaho. Pero bago ka magkaroon ng student visa, kailangan meron kang show money na 1 million. At perang pang matrikula po. Kasi mahal ang matrikula sa Canada. Okay. So, yun ang nirequire po ng Canada. 1 million pesos na dapat meron bago mabigyan ng isang tao ng student visa. Di ho ba ay paglabag din sa batas yan? Pagsisinungaling sa Canadian Embassy sa Pilipinas, sakali man, ipapahamak niya yung ano. Pero ang totoo po, wala naman siya talagang pinautang. February 19, walang nakaalis ni isa. Sa madaling sabi guys, walang nakaalis sa petsang ipinangako. Walang nakapunta sa Canada sa kabila ng pagbabayad nila ng malaking halaga sa taong responsable dito. Yan. So, sana po
ay huwag kayong maging biktima ng gantong uri ng mga pagsasamantala. And I feel so much for those who were victimized. Hangad ko na lang na magkaroon po ng bunga kasi kumuha na rin sila ng lawyer at sila ay nagsisikap ngayon na mabawi yung mga ibinayad nila na malaking pera. So in view of this guys, gusto ko pong magbigay lang ng reminder sa inyo. Actually, dalawang bagay lang po. Dalawang malaking bagay lang yung reminders ko sa mga interesadong mag-apply for study permit sa Canada. Number 1 guys, alamin nyo muna kung kayo ba ay eligible to apply for study permit in Canada. Ang pag-aaral po sa Canada is not for everybody. At alamin nyo muna kung kayo ay qualified bago kayo maglabas ng pera o magbayad sa sino man. Hindi po masamang kumuha ng consultant. Ako po ay galing din sa isang consultant sa aking pathway going to Canada. Nagbayad rin po ako sa isang consultant. Pero, guys, huwag sanang masayang ang inyong ibabayad sa consultant. Kilatisin nyo munang mabuti. At yun nga, unang-una, alamin nyo kung kayo ba ay pwedeng mag-study sa Canada. Madali lang guys, para alamin nyo kung kayo pwedeng mag-study sa Canada. Basahin nyo lang po yung website ng IRCC. Sulat nyo lang sa browser ninyo, how to apply for study permit in Canada. Lalabas na dyan yung website po ng Canada.ca or IRCC at makikita ninyo doon who are eligible to apply for study permit in Canada. Hindi po bigla na nagbayad ka sa isang tao tapos aalis ka na sa petsang sinasabi. Hindi ganun guys, kasimple yun. Unang-una, kailangan mag-enroll muna kayo sa isang designated learning institution. Pipili ka muna ng school at hindi lahat po ng school sa Canada ay DLI. Guys, pag mali ang school na pinili ninyo, hindi kayo magkakaroon ng post-graduation work permit. Hindi ka makakapagtrabaho ng preparation for PR. Kaya mabusisi po ang pag-apply as a student. Pipili ka muna ng DLI mo, ano bang kurso ang kukunin mo, ang kurso mo bang ito or tawag dito po ay program. Ang program ba ito'y in line sa iyong dating pinag-aralan sa Pilipinas at yan ba ay may kaugnayan sa iyong pinagtatrabahuhan ngayon sa experience mo? Tinitingnan po yan ng immigration. Isa pang titingnan ng immigration, ang kurso bang itong kukunin ay mayroong pag-asa pag uwi mo sa Pilipinas. Kasi ang presumption po pag nag-apply ka ng study is you will be here temporarily. Babalik ka sa Pilipinas. Yun po ang mindset na dapat isipin natin. Kasi yan ang tinitingnan ng immigration. Pag uwi mo ba sa Pilipinas, ano itong magiging trabaho mo? May future ba ang program na yan sa'yo sa Pilipinas? Pag hindi, refuse. Isa pang importanteng requirement, guys, prove that you have enough money for your tuition and expenses in Canada. Lalo na kung isasama mo ang iyong pamilya. Yung dalawang requirements na yung guys, nandiyan sa website ng IRCC. I-reviewin nyo munang mabuti bago kayo magbayad ng pera sa sino man na nagre-recruit sa inyo. Ang tanong, napag-usapan ba ninyo ng inyong consultant kung ano yung iyong kursong kukunin? Baka hindi nyo napag-uusapan yun tapos nagbayad na kayo ng malaking halaga. Delikado po. Delikado. Ikalawang paalala ko guys, hindi tama yung sistema na manghihiram kayo ng malaking pera, milyong piso, at pagkatapos, habang naka-apply nandun yung pera, pinahiram kayo, pag na-approvean na, isasauli nyo na yung pera sa pinanghiraman ninyo. Anong dadalhin mo sa Canada na pera? Guys, hindi ka po pwedeng maging estudyante sa Canada nang wala kang dalang pera. Hindi po. Mahihirapan kang mamuhay sa Canada kung ikaw ay estudyante rito at wala kang baon. Kaya nga po meron tayong tinatawag na proof of funds na tinitingnan ng immigration. Okay, so magkano nga ba talaga yung pera? Laging sinasabi, tumataginting na 1 milyon. Sapat na nga ba yung 1 milyong piso? Yon. So himay-himayin po natin. Magkano nga ba? Pag-usapan natin. 1 million daw. Sabi ni Senator Tulfo, 1 million show money. Okay. Tuition fee. Per semester po, sa Canada magkano? Mahal. Sabi ng lawyer, mahal. Mahal talaga mag-aral sa ibang bansa. Pero guys, alam nyo ba na ikinukumpara nila ang tuition fee
ng international students sa Canada at sa ibang bansa, mas mura pa rin sa Canada. Ang tuition fee po ng isang estudyante dito sa Canada per semester is from 8,000 to 10,000 Canadian dollars. That is about 410,000 pesos. Halos kalahating milyon na po. Tuition lang in one semester. And then, bukod sa tuition, kailangan mo rin ng proof of funds. Sa ngayon po sa website ng IRCC, bawat isang estudyante, ang proof of funds mong ipapakita ay at least 10,000 Canadian dollars. So that's another 400 plus thousand pesos. Proof of funds. Nasa bangko dapat yan, naka-station dyan yung iyong ganyang kalaking halaga na pwede mong dalahin, i-transfer sa Canada. Yan. Kung isasama ang anak at pamilya o asawa, meron pang mga dagdag po na mga amount yan. No? So, oo nga, 1 milyon nga yun. Proof of funds ay 500,000 halos. Tuition fee, 500,000 halos. Hindi pa po kasama dyan yung pamasahe mo, yung airfare mo. Magkano ang airfare? Napakamahal po ng airfare ngayon. Umaabot po ng mahigit 2,000, 3,000. Depende po sa airline. Plus yung mga gastos mo pa ng pag-aabyad, pag-aasikaso ng kung ano-ano mga dokumento mo bago mo mairaos ang iyong application. So yun po ang aking dalawang malaking paalala, guys. No? Hindi masama ang kumuha po ng consultant. Gaya ng nasabi ko na. At ang consultant po talagang mahal ang bayad. Naranasan ko po yan. Nagbayad po ako ng malaking halaga sa kanilang serbisyo. Hindi po masama yun kung legit ang inyong consultant. At saka isa pa, guys, sa mga pag-apply po as student in Canada, hindi po 100% ang approval. Sa ngayon, mas malaki po ang refusal rate dahil sa dami ng nag-a-apply. So, ibig sabihin, hindi tsak na pag nag-apply ka ay lipad ka na kaagad sa anumang petsang sinabi ng inyong recruiter. Hindi po ganun yun. So, anong pwede nyong gawin? Bukod sa sinabi kong pag-aralan nyo munang mabuti, pwede kayong mag-direct. DIY. Kayo mismo ang mag-a-apply. Kayo mismo yung hahanap ng school. Lahat po yung nasa website. I-search nyo lang yung mga designated learning institutions sa lugar na gusto nyong puntahan. Halimbawa, gusto nyong pumunta ng Toronto, Vancouver, gusto nyong pumunta ng Calgary, or kung saan mang probinsya. Meron po mga designated learning institution at hanapin nyo yung program na gusto ninyong kunin. Pwede kayong mag-enroll by yourself. Lahat po ay online na ngayon. Pati magbabayad ng tuition, everything is online. Kayo mismo ang gagawa. Pag-a-apply sa inyong study permit, pwedeng kayo rin ang gumawa online. At kung talagang hindi nyo kayang mag-solo, saka kayo hanap ng mga tunay na consultant. Ito guys ang tip ko sa inyo. Maghanap kayo ng mga group chat sa Facebook o saan man meron. Mga group chat ng mga aspirants for studying in Canada. Ang dami guys, makakatulong sila sa inyo. Yung iba'y nakarating na dito, yung iba'y matagal na nag-aaral dito, at yung iba yung mga katulad nyo rin na mag-a-apply pa rin. At sila ay makakapag-share ng iba't ibang mga experiences nila sa inyo. Huwag maging biktima po ng pagsasamantala. Magtiwala lang sa mga grupo or taong dapat ninyong pagtiwalaan. Credit to Senator Raffy Tulfo sa kanyang YouTube channel. At maraming salamat sa inyong panonood guys. Sana po ay nakapagbigay ng kaunting impormasyon sa inyo ang aking video ngayon. Si Ate Menchi ito, and thank you very much sa inyo na mga nag-subscribe na, at sa mga hindi pa nag-subscribe, you can subscribe, share my video, and join me in my Facebook page, The Menchi's Philcan Life. And join me also sa ating channel as a channel member. And thank you sa ating mga nakapag-sign up na channel members. Salamat po. Hello kay Bong Manubag, Joya Cueva, Richelle Dumalag, Alma Napoles Likin, kay Nani Emmy, kay Joan Canlas, Andy Lauron, Chevy Dalanado, Lizelle Belenson, Imelda Lial, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nimpa. Salamat po sa inyong support sa ating YouTube channel na Menchi's Philcan Live. So yun na guys, salamat na muli. Hanggang sa susunod sa ating Menchi po mula sa Toronto, Ontario, Canada. Bye everybody!